Isang mapagpalaya at makabulang araw sa inyo mga mag-aaral ng kasaysayan. Isa na namang araw ang ating pagsasamahan dito sa Valenzuela Live. Ako ang inyong guro tagapagdaloy bilang Fatima Espinosa at sama-sama tayong matuto sa Araling Panlipunan 7, Kasaysayan ng Asya. Bago tayo mag-umpisa, huwag kalimutan ang katagang PAM, ang inyong panulat, ang inyong attendance sa chat box, at ang inyong module sa Araling Panlipunan 7. At higit sa lahat, ang inyong atensyon sa pakikinig. It's AP time! Noong nakaraang aralin, pinag-aralan natin ang mga karanasan sa Silangan at Timog Silangang Asya sa ilalim ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin. Kabilang iba't ibang ideolohiya na umusbong sa mga bansang Asyano. Ngayon naman ay subukin natin kung naalala pa ninyo ang mga tinalakay noong nakaraang aralin sa pamamagitan ng hanap salita. Hanapin ninyo ang 5 halimbawa ng ideolohiya na umusbong sa mga bansang Asyano. Suriin ninyo ang mga sumusunod na pakyag at tukuyin ang mga salitang inilalarawan ko. Mayroon kayong 5 segundo para i-type ang inyong sagot sa comment section na nasa ibaba. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay lamang ng isang tao. Ang pinuno ng sistemang ito ay karaniwang tinatawag na hari o reyna. Timer starts now. Ang tamang sagot, monarkiya. Para sa ikalawang bilang, isang doktrina ito na nakabatay sa patakaran pang-ekonomiya kung saan ang pamamalakad ng pamahalaan ay nasa kamay ng isang grupo ng tao. At ang ideolohiyang ito na makamit ang perpektong lipunan sa pamamagitan ng pantay na distribusyon ng produksyon ng bansa. Timer starts now. Ang tamang sagot, sosyalismo. Para sa ikatlong bilang, ang ideolohiya namang ito ay naghahangad na bumuo ng isang lipunang walang antas o pag-uuri-uri o yung tawag na classless society, kung saan ang mga salik sa produksyon ay pag-aari ng lipunan. Timer starts now. Ang sagot, tama, komunismo. Para sa ika-4 na bilang, ito ay tumutukoy sa isang sistemang pangkabuhayan kung saan ang produksyon, distribusyon at kalakalan ay kontrolado ng mga pribadong mangangalakal, hanggang sa maging maliit na lamang ang papel ng pamahalaan sa patakarang pangkabuhayan. Timer starts now. Ang sagot, tama kayong muli, kapitalismo. Para sa huling bilang, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nasa kamay ng mga tao. Timer starts now. Tama! Ang sagot, demokrasya. Magaling mga mag-aaral, patunay iyan na kayo ay marami natutunan sa nakaraang aralin. Sa pagpapatuloy ng aralin para sa ika-4 na markahan sa araw na ito ay hamon sa ating most essential learning competency na nasusuri ang karanasan at bahaging ginagampanan ng mga kababaihan tungo sa pagkakapantay-pantay, pagkakataong pang-ekonomiya, at karapatang pampolitika. Ang tiyak na layunin naman natin para sa araw na ito ay: una, nakikilala ang mga kababaihang gumawa ng pangalan
bungsod sa kanilang naiambag sa larangan ng ekonomiya at politika sa silangan at timog silangang Asya. Ikalawa, nalalaman ang ilang samahang pangkababaihan sa silangan at timog silangang Asya. At ang ikatlo, napapahalagahan ang mga samahang pangkababaihan sa silangan at timog silangang Asya. Bago natin umpisahan ang ating aralin, ay magkaroon muna tayo ng suri larawan. Tignan ang mga larawan at tukuyin ang hinihinging salita. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang suriin ang mga larawan. Timer starts now. Kaya ang tinutukoy ng mga larawang ito? Tama, ito ay tumutukoy sa mga samahang pangkababaihan. May ideya na ba kayo kung ano ang paksang tatalakayin natin para sa araw na ito? Tama, ang paksang tatalakayin natin ay tungkol sa mga samahang pangkababaihan at ang mga kalagayang panlipunan sa silangan at timog silangang Asya. Upang higit nating maunawaan ang mga ito, narito ang mga katanungang magbibigay daan sa pagnawa sa aralin ito. Una, sino-sino ang mga kababaihan na gumawa ng pangalan bunsod sa kanilang naiambag sa larangan ng ekonomiya at politika sa silangan at timog silangang Asya? Ikalawa, ano ang mga samahang nabuo para sa pangangalaga ng karapatan ng mga kababaihan? At ang ikatlo, ano ang kahalagahan ng mga samahang pangkababaihan? Ang ika-16 hanggang 20 siglo ay nagsilbing oportunidad sa mga kababaihan para mapalawak ang kanilang papel sa lipunan at maitaguyod ang may mataas na antas na paggalang at pagkilala. Narito ang ilan sa mga kababaihan sa silangan at timog silangang Asya na gumawa ng pangalan bunsod sa kanilang mga naiambag sa larangan ng ekonomiya at politika. Mitsu Tanaka ng Japan. Isa sa pinakatanyag na feminista ng dekada 70. Kinilala siya bilang isang tagapanguna ng Women's Liberation Movement na lalayong tutulan ang abortion at itaguyod ang mga karapatan ng mga babae. Corazon Aquino ng Pilipinas. Kauna-unahang babaeng Pangulo ng Pilipinas. Iniluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng isang mapayapang revolusyon na naganap noong February 25, 1986. Tinagurian siyang ina ng demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa pagkumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Aung San Suu Kyi ng Myanmar. Isa sa makademokrasyang aktivista at pinuno ng Pambansang Liga para sa Demokrasya o National League for Democracy. Tagapagtaguyod ng hindi marahas na paglaban at nagkamit siya ng gantimpalang Nobel para sa kapayapaan. Megawati Sukarnoputri ng Indonesia. Siya ang unang babaeng naging presidente ng bansang Indonesia. Ichikawa Fusei ng Japan. Isang guro at mamamahayag sa kalaunan ay naging isang politiko. Siya ay masigasig na tagapagsunod ng kilusang suffragist ng Japan. Noong 1918, pinangunahan niya ang New Women's Association at noong 1924,
itinatag ang Women's Suffrage League ng Japan. Ang layunin ng samahan ay mapahusay ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon, trabaho, at pagboto. Mapupuna na maraming kababaihan na tumanyag sa iba't ibang larangan. Isa itong malaking tagumpay ng mga babae sa rehiyon na minsan sa kasaysayan ay tinuturing na di gaanong mahalaga. Ipinaloob na din ng iba't ibang bansa sa kanila na sa ligang batas ang mga karapatan ng babae na layuning maitaguyod ito para sa kanilang kapakanan. Hindi rin matatawaran ang malaking partisipasyon ng mga babae sa pag-akyat ng ekonomiya ng kanilang bansa. Sa Pilipinas, ang grupong Gabriela ay kilala sa pakikipaglaban sa karapatan ng mga babae. Ang isang mga samahang pangkababaihan sa ating bansa ay aktibo at patuloy na nagpapamalas ng paglago. Isa sa mga pangunahing samahan ng ating bansa ay ang General Assembly Binding Women for Reforms, Integrity, Equality, Leadership, and Action o mas kilala sa katawagang Gabriela. Naitatag noong 1984 ang Gabriela na naglalayon na tulungan ang mga kababaihang Pilipino na magkaroon ng kaalaman upang makatulong sa pagsulong ng kanilang karapatan at interes sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ang Gabriela ay nagbigay ng libreng konsultasyon sa mga kababaihan na biktima ng karahasan. Libreng konsultasyon at serbisyong medikal, tulong at rehabilitasyon sa panahon ng sakuna at mga pagsasanay sa pagbuo ng kaalaman ukol sa kalusugan at karapatang pangkababaihan. Ang husay, di ba? Papangalagaan ang kalagayan at karapatan ng mga kababaihan. Upang mapangalagaan din ang kalagayan at karapatan ng mga kababaihan, nandyan ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, o mas kilala bilang CEDAW. Kabilang lamang sa mga layunin ng CEDAW ay ang pagbibigay diin sa pagpapahalaga sa diwa at pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan sa pamamagitan ng paglalagay nito sa konstitusyon at pag-aalis ng diskriminasyon sa mga kababaihan. Ayan, natunghayan na ninyo ang mga babaeng Asyano na nagpakita ng kanilang kahusayan sa iba't ibang larangan sa ekonomiya at politika. Ang kahalagahan ng mga samahang pangkababaihan na siyang nagsilbing boses ng mga babae para ipaglaban ang kanilang mga karapatan at palawaking panangusto ang kanilang kakayahan at kahusayan. Mahalaga na magkaroon ng mga kilusang pangkababaihan sapagkat sila ang pangunahing tagapagtaguyod ng mga karapatan ng mga kababaihan. Bago ako magbigay ng maikling pagtataya, ay nais ko munang makuha ang inyong opinyon sa katanungang aking ibibigay. Bilang isang mag-aaral, ano ang maaari mong gawin upang maitaas ang pagpapahalaga natin sa mga kababaihang Asyano? Maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa comment section. Tama ang inyong mga naibahaging sagot. Maaari nang suportahan ang mga samahang nagpapahalaga sa karapatan at tumutulong sa kagalingan ng mga kababaihan. Tamang muli ang inyong pang kasagutan. Alamin ang mga karapatan ng mga kababaihan. Yan ang pwede natin gawin.
ang husay ng inyong mga sagot. Iba talaga ang mga batang Valenzuelano. Angat ang may alam. Bago tayo magtapos ng aralin, magbibigay ako sa inyo ng isang maikling pagtataya para sa araw na ito, na pinamagatang The Who. Tukuyin ninyo kung sino ang mga nasa larawan at i-type mo sa ating comment section ang inyong sagot. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo sa pagsagot sa mga ito. Handa ka na ba? Para sa unang larawan, siyang makademokrasyang aktivista at pinuno ng Pambansang Liga para sa Demokrasya o National League for Democracy ng Myanmar. First starts now. Tamang sagot, Aung San Suu Kyi. Para sa pangalawang larawan, tinaguriang siyang ina ng demokrasya dahil sa pagsuporta niya sa panunumbalik ng demokrasya sa Pilipinas. Siya rin ang tinaguri ang kauna-unahang Pangulo ng Pilipinas. Timer starts now. Tamang sagot, Corazon C. Aquino. Para sa ikatlong larawan, noong 1918, pinangunahan niya ang New Women's Association at noong 1924, itinatag ng Women's Suffrage League ng Japan na may layuning mapahusay ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon, trabaho, at pagboto. Timer starts now. Tamang sagot, Ichikawa Kusei. Para sa ika-4 na larawan, siya ang kauna-unahang babaeng naging presidente ng bansang Indonesia. Timer starts now. Tamang sagot, Megawati Sukarnoputri. At para sa huling bilang, kinilala siya bilang tagapanguna ng Women's Liberation Movement na layong tutulan ng abortion at itaguyod ang mga karapatan ng babae sa Japan. Timer starts now. Tamang sagot, Mitsu Tanaka. Mahusay mga grade 7, marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. Isang pagpapatunay na tumalima sa inyong isipan ang mga babaeng Asyano na nagpamalas ng kahusayan sa ekonomiya at politika. Para sa ating question and answer, may isang mag-aaral ang nagbigay ng katanungan. Ang katanungan niya ay, may tuturing po bang mahalaga sa kasulukuyang panahon ang ginagampanan ng mga kababaihan? Magandang tanong yan. Para sa sagot sa katanungang ito, batay sa napag-aralan nating mga tanyag na babae sa Asya, mahalaga ang ginagampanan ng mga kababaihan sa kasalukuyang panahon at kahit pa noong unang panahon. Dahil ang mga kababaihan ay nagpamalas ng husay at kagalingan sa iba't ibang larangan. Ika nga ni Mao Zedong, women hold half of the sky. Marami kayang gawin ang mga babae na siyang nakatutulong sa pag-unlad ng lipunan at pamayanan. Naway nasagot ko ang inyong mga katanungan mga bata. Kung hindi ko man nabasa at nasagot ang inyong mga katanungan, ay huwag kayong mag-alala dahil maaari naman itong mabigyan ng kasagutan sa inyong guro sa Araling Panlipunan sa pamamagitan ng follow-up discussion. Para sa ating takdang aralin, sagutan ang gawain mula sa inyong learning modules. Una, ang gawain 6,
pagsulat ng liham. Ikalawa, gawain 7, ikwento mo, pakikinggan ko. Muli mga mag-aaral, magkita-kita muli tayo para sa panibagong kaalaman at talakayan natin sa susunod na araw. Dito lamang sa ating Valenzuela Live. Maraming salamat sa inyong aktibong pakikinig. Muli ako si Ginang Fatima Espinosa. Paalam!